Welcome to K-Catalog. K listening part na po tayo ng Level 3 Unit 15, page 196 ng textbook. Number 1. 여러분은 취업 상담실에 가본 적이 있습니까? So, have you ever been to a career counseling center? Na-try nyo na ba na magpunta sa counseling center para sa paghahanap ng trabaho? So, dito, no? Career counseling. Tapos, 취업 상담실 선생님은 무슨 질문을 할까요? What kind of questions do career counselors ask? Ano yung mga klase ng tanong na tinatanong sa atin kung tayo ay magpapa-counsel? So, ito yung mga example, no? 어떤 일을 하고 싶으세요? So, ano pong trabaho ang gusto nyong gawin? What kind or what do you want to do? Next, 자격증이나 운전면허증 있으세요? So, do you have certifications like driver's license? Okay. So, next one, 급여는 얼마나 받고 싶으세요? So, yung pinaka-importante, no? Magkano ang gustong ma-receive na salary? Okay. So, dito, sa number 2, tingnan muna natin yung mga questions para sa ating pakikinggan na conversation. So, sabi, 잠실 씨와 상담사의 대화입니다. So, yung nag-uusap daw is si Jamshid at saka yung counselor, no? So, yung nagka-counsel. 잘 듣고 질문에 답해보세요. So, number 1, 잠실 씨는 지금 무슨 일을 합니까? So, ngayon ano yung ginagawang trabaho or ano yung trabaho na meron si Jamshid? Okay? So, what does Mr. Jamshid do now? Number 2, 잠실 씨는 왜 이직을 하고 싶어 합니까? So, bakit gustong lumipat ng trabaho? Again, 이직, no? So, to change job, palit ng trabaho. Okay, bakit? Bakit gusto niyang lumipat ng trabaho? And then, sa true or false natin, number 1, 잠실 씨는 급여를 일당으로 받고 싶어 한다. So, gusto daw ni Jamshid na makareceive ng salary na daily. Okay, yung bayad is per day. Pakinggan maigi yon, no? Kung yun nga ay tama or mali. Number 2, 잠실 씨는 고등학교 졸업 후에 바로 한국에 왔다. So, si Jamshid daw, pagka-graduate niya ng high school, okay, so, nagpunta na agad daw siya dito sa Korea. Number 3, 잠실 씨는 운전면허증이 있다. So, meron daw driver's license si Jamshid. This is the script. Pakinggan natin yung usapan. 어서 오세요. 상담 신청서를 보니까 지금은 이삿짐 센터에서 일을 하시는데 이직을 희망하신다고요? 네. 이삿짐 센터 일을 한 지 2년쯤 됐는데 이제 다른 일을 해보고 싶어요. 이직을 희망하시는 이유는요? 돈을 일당으로 받으니까 수입이 일정하지 않아서요. 아, 네. 급여를 월급으로 받는 일을 하고 싶으시다는 거지요? 네, 맞아요. 이삿짐 센터 일이 적성에도 맞고 좋은데 너무 적게 버는 달도 있어서 힘들어요. 한국에 오기 전에는 무슨 일을 하셨어요? 고등학교 졸업하자마자 바로 한국에 와서 다른 경력은 없어요. 혹시 자격증이나 운전면허증 같은 거 있으세요? 아니요, 없는데 안 그래도 운전면허증은 따려던 참이었어요. 그래요. 그럼 운전면허증부터 따시는 게 좋겠어요. 운전을 배울 수 있는 외국인 복지관도 있어요. 제가 메모해 드릴게요. 네, 감사합니다. 제가 잠시드 씨에게 맞는 일을 찾아보고 다시 연락드릴게요. 네, 연락 기다리겠습니다. So, discuss natin yung kanilang conversation. So, sabi ni counselor, 어서 오세요. Welcome po. 상담 신청서를 보니까 looking at your application, 지금은 이삿짐 센터에서 일을 하시는데 you're currently working at a moving company. So, yung i삿짐 center, no, moving company or yung mga kinokontak natin na kumpanya when it comes sa paglilipat ng bahay. So, sila yung tumutulong sa ating maglipat ng mga gamit natin. And then, 이직을 희망하신다고요? So, parang kino-confirm niya, no, na gustong, but why would you like to change job? Parang ganun yung ibig sabihin nito, no?
So again, ejik to change job. Kasi sabi niya, currently working ka pala, so bakit gustong lumipat? Sagot si Jamshid, 네, 이삿짐센터 일을 한 지 2년쯤 됐는데 이제 다른 일을 해보고 싶어요. Sabi niya, no, kinonfirm niya, ay opo, nagtatrabaho po ako sa moving company for 2 years na. And gusto ko po ngayon na mag-try ng ibang trabaho. Okay, 다른 일. So, next, sagot si counselor, 이직을 희망하시는 이유는요? So, dito, no, tinanong niya yung reason. Okay? So, why do you want to change job? Ano yung reason bakit gusto mong magpalit ng trabaho? 사got si Jamshid, 돈을 일당으로 받으니까 수입이 일정하지 않았어요. Sabi niya, 수입이, yung suib is yung salary, no, or sahod, ay hindi daw consistent or fixed. Okay. So, fixed or constant. So, parang dahil siya ay paid daily, okay, yung pera ay binabayad sa kanya on a daily basis, so may times na mataas yung pasahod, may times na hindi. Okay, so hindi consistent yung kanyang kita. So, yun yung reason niya. And then, sabi ni counselor, 네. 급여를 월급으로 받은 일을 하고 싶으신다는 거죠? So, dito nagko-confirm ulit siya, no? So, parang gusto niyo po mangyari is, magtrabaho kayo na ang bayad is monthly. So, yun yung question, no? 급여를, so yung sahod, 월급으로, monthly, 받는 일을, so yung trabaho na nagbabayad monthly. Okay, so yun po ba yung gusto ninyo? Sagot si Jamshid, 네, 맞아요. 이삿짐 센터 일이 적성에도 맞고, so dito, no, sabi niya, ay tama po. Doon kasi sa tinatrabahoan ko ngayon sa 이삿짐 센터, 적성, ayan, nakasulat na ability. So parang tama siya or match siya sa ability ko, no, sa kakayahan ko. And okay naman siya. 좋은데 너무 적게 먹는 날도, so dito sinabi niya na, no, may mga panahon, or dal means month. Okay, may mga panahon or may mga buwan kung saan sobrang liit. Okay, 적게, small amount ang na-earn niya na pera. So earn. Okay, so 달도 있어서 힘들어요. kaya it's difficult for him, no? Or sagot si counselor, 한국에 오기 전에 무슨 일을 하셨어요? So tinanong siya, ano po yung trabaho na meron kayo bago kayo dumating sa Korea? 사got si Jamshid, 고등학교 졸업하자마자 바로 한국에 와서 다른 경력은 없어요. So anong sabi niya? Pagka-graduate ko po ng high school, ay agad na akong nagpunta dito sa Korea. Kaya wala po akong ibang experience. Sabi ni counselor, 혹시 자격증이나 운전면허증 같은 거 있으세요? So kung sakasakali, meron po ba kayong certifications or driver's license? 사got si Jamshid, 아니요, 없는데 안 그래도 운전면허증은 따려던 참이었어요. Sabi niya, ay, wala po. Pero kahit na ganon, balak ko na nga po sana na magkaroon ng driver's license or mag-apply na, no, for driver's license. 사got si 상담사, 그래요? 그럼 운전면허증부터 타시는 게 좋겠어요. So parang in-advise siya na, mas maganda po muna na magkaroon kayo ng driver's license. 운전을 배울 수 있는 외국인 복지관도 있어요. So, 복지관, yung welfare center, no? So, sabi niya, meron din daw mga welfare center for foreigners kung saan pwedeng matuto ng driving. 제가 메모해드릴게요. And then, sabi niya, ite-take note daw niya yon. And then, sabi ni Jamshid, 네, 감사합니다. sige po, thank you po. So, sabi ni counselor, 제가 잠시 씨에게 맞는 일을 찾아보고 다시 연락드릴게요. Sabi niya, maghahanap ako ng tamang trabaho for you. So, again, 찾아보고. So, I am going to find a job na fit para sa'yo, Jamshid. And then, I'll contact you again. Okay? So, sabi ni Jamshid, 네, 연락 기다리겠습니다. sige po, hintay ko po ang tawag ninyo or kontakin nyo ako. So, ang ganda dito sa Korea, no, pag wala kang trabaho, punta ka sa career counseling center and then, magpapatulong ka na maghanap ng available na trabaho, di ba? So,
sa atin, hindi ko alam kung meron ganito sa atin sa Pilipinas, pero ang experience ko is sariling sikap ka talaga. Kung nganga ka lang, no? So, dito, may mga ganitong government institution, no? So, yan. That's for our script. So, balikan natin yung questions. Sa number 1, 잠시 쉬는 지금 무슨 일을 합니까? So, saan siya nagtatrabaho? Sa 이삿짐 센터. So, 이삿짐 센터에서 일을 합니다. Okay, so 잠시 쉬는 지금 이삿짐 센터에서 일을 합니다. Number 2, 잠시 쉬는 왜 이직을 하고 싶어 합니까? Bakit? Ano yung reason niya? Ba't niya gustong palit ng trabaho? Kasi hindi fix yung kanyang sahod, no? So, ano yung sabi niya doon? 수입이 일정하지 않아서. So, again, no, yung 일정하다, to be fixed or consistent. So, sa kanya, hindi nga fixed, no? May times na mababa, may araw na sobrang baba, may araw na okay lang. So, yun yung gusto niyang iwasan na sana. So, 일정하지 않아서. And then, dugtong natin yung 이직을 하고 싶습니다. Next, dito tayo sa true or false. 잠시 쉬는 급여를 일당으로 받고 싶어 한다. So, gusto ba niya na ang kanyang sahod is per day ulit? Hindi, no? Gusto niya nga lumipat sa trabaho na ang bayad is monthly. Next, number 2, 잠시 쉬는 고등학교 졸업 후에 바로 한국에 왔다. This one, correct. Pagka-graduate niya ng high school, diretso na siya sa Korea. Next, 잠시 쉬는 운전면허 중이 있다. Meron ba siyang driver's license? Wala po, no? So, yun pa lang yung next na gagawin niya, yung kumuha ng driver's license. So, dito tayo kay 단어장. So, 급여, again, salary, sahod, 일당, yung iyong daily pay. Okay, sahod din siya, kaya lang you're being paid daily or na daily basis. Okay, so dito tayo sa ating 발음 pronunciation. So, we have giyok, digut, biyup. Kapag ang kasunod daw is same na giyok, digut, biyup, shiyot, chiyut. Yan. So, anong magiging tunog? To. Sanggiyok. So, parang nadaanan na din natin to before. May ganito na din case, no? Yan. So, parang common sense na lang. Magkasunod na giyok, malamang magiging doble, no? Sanggiyok. Yan. So, digut, digut, sangdigut. So, yung mga example words natin dito, 옆집. So, again, ito yung right spelling. And then, yung itong pronunciation is ito, 옆집, 듣자마자, 먹자마자. So, example sentences, 주차 문제로 옆집 사람들과 사이가 멀어졌다. Ano ibig sabihin nun? Because of the parking issues. Okay? So, yung mga magkakatabing bahay daw or magkakapit bahay ay nagiging malayo sa isa't isa, no? Parang hindi nagiging okay yung kanilang relationship kasi nga because of the parking. Number 2, 조언을 듣자마자 바로 실천했다. So, dito pagkarinig ko ng advice, I put it into practice na agad. So, 실천했다, put into practice, or kung ano yung sinabing advice sa'yo, ginawa mo na agad. Okay? Tapos, yung number 3 natin, 설거지는 미루지 말고 밥을 먹자마자 해야 돼요. So, ano daw? Yung paghuhugas ng pinggan ay wag nang ipagpaliban, wag na itambak. Pagkatapos kumain ng pagkain or ng meal, gawin na agad, okay, yung paghuhugas. So, this is again listening ng ating level 3 unit 15. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.